Ako si Ismael, kakosa ni Rigor. Magkatabi sa selda, magkaiba ng takbo ng mundo. Parehong nakatanaw sa bakal na pader, habang unti-unting binibilang ang mga araw na mapait at mapait pa rin. Hindi ko malilimutan nang una siyang dumating. Matapang ang mukha pero sugatan ng damdamin. Parang leonan na pagod sa pakikipaglaban, ngunit itinago ang luha sa likod ng katahimikan. Sa loob ng kulungan walang lihim na nagtatagal. Lahat ng sugat at kwento ay lumilitaw sa bawat pagdaan ng araw. At si Rigor sa likod ng matigas na anyo, may dalang bigat na halos hindi niya mabuhat ng buo. Madalas naming pag-usapan ang buhay sa labas, mga panahong malaya pa ang bawat paghinga at paglakad. Sabi niya, Ismael, ang pinakamahirap na sentensya, hindi ang rehas kundi ang konsensyang hindi makawala. Tumama sa akin ang bawat salitang binitiwan, dahil alam kong totoo ang kanyang pinanggalingan. Maraming gabi ang tahimik, ngunit maingay ang isip, mga alaalang bumabalik kahit pilit mong pinipigil. May pamilya siyang naiwan na umaasang magbabago, mga anak na naghihintay kung kailan siya makakauwi na buo. Ngunit bawat araw ay tila isang habang buhay, habang ang pagkakamali ay paulit-ulit na sumisilip sa kanyang malay. Ako si Ismael, saksi sa kanyang laban, sa mundong bakal ang pinto at rehas ang daanan. Hindi lahat ng matapang ay walang sugat sa dibdib. May mga lalaking tahimik lang habang unti-unting napipigtal ang hibla ng sakit. Nasaksihan na kahit gaano kalalim ang kasalanan, may taong pilit bumabangon mula sa pagkadapa, dahil ang tunay na tapang ay nasa pag-amin at pagbabago ng gawa. May mga gabing nakatanaw lang siya sa bintana, habang ang buwan ay sumisilip sa pagitan ng rehas na baka. Parang may hinahanap na hindi makita, parang may pangarap na naiwan sa kabilang dulo ng alaala. Sabi ni sa akin, kung maibabalik ko lang ang oras, hindi ko hahayaang mawala ang mga taong nagmamahal. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya sa maling daan, hindi ko hahayaang masira ang lahat dahil sa isang desisyon. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi kayang itago ng kahit sinong tao. Ang pagsisisi, isang apoy na hindi nakikita pero araw-araw kang sinusunog. Maraming nakakakita sa bilanggo bilang kriminal, ngunit hindi nila alam ang laban sa loob ng bawat isip. Hindi nila alam ang mga gabing walang tulog, ang mga panahong gustong magsimula ulit pero hindi mo magawa agad. Hindi ko sinasabing tama ang pagkakamali, dahil bawat aksyon ay may kapalit na pananagutan. Pero natutunan kong may pagkakaiba ang taong walang pakialam sa nagawa, at ang taong araw-araw na binabago ang sarili para maitama ito. At si Rigor, hindi man perpekto, hindi man bayani, pero nakita ko ang isang taong gustong bumawi sa buhay. Kung nakikinig ka ngayon sa kwentong ito, wag mong hintayin mawalang lahat bago ka matuto. Huwag mong hintayin bakal na ang kaharap mo bago mo maunawaan ang halaga ng kalayaan. Dahil ang maling hakbang ay madaling gawin, pero ang pagbangon mula rito ay napakahirap tahakin. At minsan, isang desisyon lang ang pagitan ng malayang bukas at madilim na kulungan. Ako si Ismael, kakusa ni Rigor, saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagtindi. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita kong hindi pa tapos ang kanyang laban, dahil ang tao ay hindi lamang sinusukat sa pinakamadilim niyang nagawa, kundi sa tapang ng harapin nito, baguhin nito at baguhin ang sarili para sa panibagong umaga. Ako si Ismael at ito ang kwento ni Rigor, hindi kwento ng isang perpektong tao, kundi kwento ng isang taong natutong tumayo matapos durugin ang sarili pagkakamali. Sa likodan ko ang may kwento hindi naririnig. Sa likod ng bawat bilanggo, may pusong minsang nangarap din. At kung may aral man sa awiting ito, ito'y simple lamang. Mas mabuting matuto sa payo ng iba kaysa matuto
sa loob ng kulungan.